Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, ang topic natin ngayon ay may kinalaman pa rin sa utang. Bago po tayo magsimula ay subscribe niyo po ang aking channel at pindutin niyo na rin po yung notification dyan sa baba para ma-update po kayo kapag nag-upload po ako ng panibagong videos. So, ayan, let's start. Ang topic po natin ngayon ay bakit maraming hindi nakakapagbayad ng utang. So, madalas na nangyayari. So, number 1, kasi walang pera. Yung iba kasi, nangungutang kahit hindi nila iniisip yung pagbabayad. So, umutang sila kasi wala silang pera. Kaso, hindi nila iniisip na wala naman pala silang pambayad o source ng income. Meron kasi mga taong ganito. So, ayan, number 2, hindi sapat yung kita o yung sahod. So, meron din naman ganitong mga nangyayari. So, kasi, mababa yung sahod nila sa trabaho. Kaya sila nakapag-utang kasi kulang yung kanilang budget. Kaso nga lang, pagdating ng sahod uli, sahod na naman, kunwari Sabado, lingguhan yung sahod eh. Hindi pa rin yung sapat yung kanilang sinahod kasi minsan maraming anak, maraming pinag-aaral, malaki yung pamasahe papunta trabaho. So, minsan, negative pa yung sahod kaysa sa gastos. Ayan. Number 3. Ito na madalas na nangyayari. Number 3. Nag-uutang kasi pambayad din sa utang. So, ayan. Kaya nababaon sa utang yung maraming tao kasi minsan, ito yung kadalasang ginagawa. Kasi dito sa amin, ay marami ang nakikita ko na ganito ang ginagawa. May lending dito, may lending doon sa kabila. Lahat na ng lending na dumaan ay kanyang utangan. So, ayun. Napansin ko, ano ba na ginataong to? Parang lahat na lang ng dumadaan, lahat na lang ng nag-aalok ng utang ay kanyang uutangan. So, ayun, nung tinanong ko siya bakit siya nang guutang doon sa marami na yung nakikita ko, sabi niya sa akin, pambayad daw ng utang. So, ibig sabihin, nangungutang siya para pambayad ng utang. So nga lang, hindi niya iniisip yung magiging tubo noon o interest. Kasi sa bawat tao na utangan mo, may porsyento yun eh. So kung 10 yung utangan mo, lahat din may interest, ang laki na ng halaga ng magiging interest mo. Paano yung ikitain mo doon sa negosyo mo ay kulang pa pambayad doon sa utang mo. So ganun lang, kaya maraming nababaon sa utang. And number 4. Ito, inuuna muna yung luho bago magbayad ng utang. So, luho muna. Yung mga taong ganito, luho muna yung inuuna. Pasyal dito, pasyal doon, kain dito, kain doon. So, ayun, inuuna nila yung mga luho na yun bago kanila bayaran. So, nangyayari, minsan, pag wala na silang pera, wala na rin silang pambayad. Wala na tira sa kanilang mga pinagagastosan. So, ayun yung nakikita ko na dahilan din kung bakit may mga hindi nakabayad kasi may alam akong taong ganito ang ugali. Ayan. Number 5. Ayaw magbayad. Ito yung pinaka-worst. Yung ayaw na magbayad. Kaya hindi siya nakakabayad ng utang kasi ayaw niya na talaga magbayad. Meron naman siyang pera. Pero ano nangyayari sa ganitong mga ganito? Yung may pera sila na hawak pero parang ayaw na nilang bitawan. Nahihinayin silang ibayad yun sa tao. Samantalang hindi nila iniisip kung ano yung mawawala sa kanila na mas malala pa dun sa pera. Inisip nila na, ay, may pera akong hawak, mawawala sa akin, pababayad ko lang. Di ba lang nila iniisip na kailangan nila makabayad kasi nakakahiya dun sa tao na inutangan na hindi sila makapagbayad. Kasi yung mas nang utang ka kasi, tiwala dito ng tao yung iyong hinihiram, hindi lang yung pera. So, once nasira ka sa isang tao dahil sa hindi pa magbayad ng utang, ay, wala na. Isang beses lang magtiwala sa isang tao at sinira mo pa, panigurado, wala nang tiwalang bibigayan sa'yo uli. So, ayan lang. Thank you for watching this video guys. At sana, meron kayong natutunan sa video na to. So, ayan, kung isa kayo sa nangungutang, ay sana ay maging aral ito sa inyong aking video. At kung kayo naman nagpapautang, so alam ko, relate na relate ka sa mga pinagsasabi ko. So, ayan. Thank you for watching.